Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Pagsalpok ng tricycle sa truck sa Dagupan City sa pool sa video. Mga sakay nito, kamusta kaya? Presyo ng talong sa ilang pamilihan umakyat na sa 200 pesos ang kada kilo. Grupo ng mga dolphin tila nakipagkarera sa bangka ng mangingisda sa Bangi, Ilocos Norte. At tikman ang iba't ibang flavors ng tiramisu cake sa Dagupan City. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. 5 katao ang patay sa nangyaring aksidente sa CC-Lex sa Tarlac. Naka-alerto Glam Calicdan Dizon. Trahedya ang sinapit ng mga sakay ng isang closed van sa Central Luzon Link Expressway sa Tarlac City matapos umano itong sumadsad sa gilid ng kalsada kaninang umaga. Ayon sa inisyal na investigasyon, binabaybay ng van ang kalsada sa barangay Balingkanaway, Tarlac City nang mawalan ng kontrol ang driver. Dahilan upang bumangga ito sa metal fence at tuluyang sumadsad sa gilid ng kalsada. Ayon po sa driver, bigla po siyang nawalan ng control sa steering wheel. Nag-cause po na bumangga po siya doon sa metal fence at nag-crash nga po yung van po natin. Mula sa 14 na sakay ng van, 5 sa kanila ang nasawi. 9 na iba pa ang sugatan na agad isinugod sa ospital, kabilang na ang driver ng van. Mga trabahador ang mga biktima na galing Caloocan at patungo sana sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Yes ma'am, it is a self-accident ma'am. Pero tinitignan pa po namin yung mga naging factors ma'am. Ba't na nangyari po yung ano. Pero kung tinitignan mo yung impact ma'am, mabilis ma'am, nasa 80 to 100 po siguro ang takbo nila. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad para malaman ang sanhi ng aksidente. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng mga namatay at iba pang sangkot sa aksidente. Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Isa naman ang patay sa pagsalpok ng tricycle sa truck sa Dagupan City. Ang insidente sa pool sa video. Nakatutok, Sandy Salvacio. Sa kuha ng dashcam na ito makikita ang tricycle na binabaybay ang kabilang linya ng kalsada. Ang isa pang tricycle na nakasalubong nito, napilitang mag-counterflow na rin dahil hindi bumalik sa kanyang linya ang tricycle driver. Ilang segundo pa, sumalpok ang tricycle sa kasalubong nitong closed van truck. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga pyesa ng tricycle maging ang driver at sakay nito. Nandun na po sila sa place of incident. Ito pong closed van, paakyat po siya. Then suddenly, ito pong tricycle nag-swerve po sa lane po ng closed van po natin. Kaya tumalpok po yung tricycle dun sa van. Sa bahaging ito ng De Venecia Extension Road, nakita ang pagsalpok ng tricycle sa kasalubong nitong truck. At ayon sa PNP, habang binabaybay ng tricycle ang kalsadang ito, ay pauwi naman sa bayan ng Sison, Pangasinan ang lulan ng truck. Sa investigasyon ng pulisya na pag-alamang nakainom ang driver at sakay ng tricycle. Dead on arrival sa ospital ang driver ng tricycle dahil sa tinamong sugat sa katawan, habang nagpapagaling naman sa ospital ang sakay nito. Hindi naman nagtamo ng sugat ang driver at pahinante ng truck na tumangging magbigay ng panayam at humarap sa kamera. Sinisika pa rin ng GMA Regional TV One North Central Luzon na kunan ang panig ng pamilya ng tricycle driver. Muling nagpaalala ang pulisya sa mga motorista na huwag piliting magmaneho kung nakainom o hindi maayos ang kondisyon ng katawan. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Samantala, nararanasan ang kakulangan ng supply ng talong sa ilang pamilihan sa Pangasinan. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. 15 kilong talong lang ang naangkat ni Perlita sa Bagsakan Market sa Urdaneta City kaninang madaling araw. Kulang na kulang daw ito na pambenta niya ngayong araw sa Mangaldan Public Market. Kahit pa may sapat na puhunan sa pag-aangkat ng panindang gulay, dahil sa kakulangan ng supply ay wala siya halos nabiling paninda. Dahil sa kakulangan ng supply ng talong, pumalo na sa 200 pesos ang kada kilo nito sa Mangaldan Public Market. Doble ang itinaas sa presyo nito
kumpara nung nakaraang linggo na nasa 100 pesos per kilo. Ang problema pa ng ilang tendera, kukonti na nga ang supply ng talong, karamihan pa sa naangkat nila ay reject o may sira. Ang maraming reject pa, siyempre nalulugi kami sa gulay. Kaya maraming butas, maraming reject pa. Nalulugi kami, madam. Mahal pa yung gulay. Pag good, 200. Pag ganito, reject, 150. Hindi pa namin nababawi. Bira lang talaga yung talong tsaka mahal. Pero pag mura naman yung talong, ma'am, yes, maraming talong. Sa monitoring ng Mangaldan Municipal Agriculture Office, naapektuhan ng nagdaang mga bagyo at habagat ang mga taniman ng talong at iba pang gulay sa bayan. Ang resulta ay wala halos maaning gulay ngayon. Damage. Yung mga maliliit, yung mga bagong tanim, parang nasa karamihan mga vegetative stage, yung mga kapupon na lang, sila yung mga naapektuhan. Kung magtutuloy-tuloy ang magandang panahon, inaasahang babalik din sa normal ang presyo at supply ng gulay sa mga susunod na linggo ayon sa SINAG. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sa puntong ito mga kapuso, ating alamin ang latest sa presyuhan ng talong at iba pang gulay sa Calasiao Public Market. Makibalita tayo live kay Sandy Salvacio. Sandy? Chris, walang pinagbago ang presyo ng talong dito sa Calasiao Public Market na pumapalo sa 160 to 200 pesos kada kilo. Depende pa iyan sa klase. Ayon sa nakausap natin na ilang mga market vendors ay bunsod pa rin ito ng mababang supply ng gulay dahil sa nagdaang bagyo. Samantala, Chris, tumaas din ang presyo ng ilang mga gulay katulad na lamang ng okra na ngayon ay nasa 120 pesos kada kilo, kalabasa na 100 pesos kada kilo, sitaw na 80 pesos kada kilo at pechay na bahagyang bumaba dahil ngayon ay nasa 10 pesos kada bundle na dati ay 20 pesos kada bundle. Sa mga highland vegetables naman natin, ang repolyo ay nasa 140 to 160 pesos kada kilo depende sa klase. Sayote at patatas na nasa 80 pesos kada kilo, carrots na nasa 160 to 200 pesos kada kilo depende sa klase at broccoli na ngayon ay 100 pesos na dati ay nasa 160 to 200 pesos kada kilo. At Chris, pakikipag-usap natin sa ilang mga nagbebenta kanina ay inaangkat din nila ang kanilang mga produktong gulay sa bayan ng Urdaneta. Yan muna ang latest na presyuhan dito sa Calasiao Public Market. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. $12,000 servings ng pansit batil photun na nagkakahalaga ng mahigit sa 1.4 million pesos nabenta sa isang araw sa Tuguegarao City. Silipin sa report ni Joel Fernandez. As they say, kumain ng pansit para sa long life. Kaya naman sa bawat handaan, hindi yan mawawala. Sa ginanap na Pansit Batil Patong Festival Cooking Competition sa bersyon ng Batil Photun na ipinagmamalaking pansit sa Tuguegarao City. Abay umabot sa 12,000 plato ng pansit ang naibenta sa loob lamang ng isang araw. Tumataginting na 1.46 million pesos ang napagbentahan. Niluto ito ng nasa 49 na pansiteria owners mula Tuguegarao. Inihilera sa Bonifacio Street ang mga kalahok. Ang top sellers sa kompetisyon ay pinarangalan at nabigyan ng papremyo. Nilantakan naman ng halos 500 na katao ang lutong ulam na inihanda sa Pabuluron Afi Festival Cookfest. Hindi ordinaryo dahil may twist ang mga ibanag. Nariyan ang tinatawag na zinaga o dinugaan with chicharon bulaklak. Nariyan din ang dinengdeng version, bitsuelas con carne, beef caldereta at pork igado. Mula sa 11 na clustered barangays ang nakilahok sa kompetisyon. Libreng ipinakain sa mga bisita ang mga nilutong pagkain na nauubos dahil sa dami ng mga tumikim. Layon ng paligsahan na ipakita ang masasarap na lokal na pagkain at maging food tourism center ang lungsod. Fabulous. So sana ma-enjoy niyo, especially our media friends. I'm sure ipansin pa tayo. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ilang solar-powered irrigation system sa Mangaldan, Pangasinan balik operasyon na matapos isailalim sa rehabilitasyon. Narito ang report.
Balik operasyon na ang solar-powered irrigation system sa Barangay Inlambo, Mangaldan, Pangasinan. Taong 2020 nang nasira ang solar-powered irrigation system matapos na malubog sa baha dahil sa naranasang bagyo. 5 taong hindi nagamit ang pasilidad. Bukod sa solar-powered irrigation system sa Barangay Inlambo, may iba pa na under rehabilitation pa sa ngayon. Yung iba functional, tapos meron din naman siyang yung iba for rehabilitation. May mga nag-succeed, may mga kailangan ng iayos. Pero matapos ang rehabilitasyon, ay muli na ito mapapakinabangan ng mga magsasaka. Bukod sa Barangay Inlambo, meron pang mga solar-powered irrigation system sa iba pang barangay. 70% ng mga barangay sa bayan ang nakadepende sa irrigation canal, habang ang 30% o katumbas ng 8 barangay ay nakadepende lang sa tubig ulan at maging sa solar-powered irrigation system. Oo, malaking bagay yun. Kapag walang ulan, yun, napapandaran yung solar, yun, makakatubig na. Proyekto ng Department of Agriculture at National Irrigation Administration ang ganitong mga pasilidad na layong mapatubigan ang mga sakahan kahit pa dry season. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Barko ng Navy at Coast Guard ng China nagkabanggaan habang hinahabol ang barko ng Philippine Coast Guard. Tutukan sa report. Sa gitna ng paghabol sa barko ng Pilipinas na BRP Suluan, nagkabanggaan ang mga barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ng China. Sa lakas ng impact, halos tumagilid ang CCG-3104. Bago ang di inaasahang tagpong yan, kalahating oras sinabol ng CCG-3104 at PLA Navy 164 ang BRP Suluan, habang patungo ito sa Baho de Masinloc na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ilang beses dumikit ang 2 barko ng China na pilit iniiwasan ng kapitan ng BRP Suluan. Regular na pag-iikot ito ng Philippine Coast Guard sa ating EEZ. Mission din nila na mag-abot ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda. Nang hindi maharangan ng BRP Suluan, nagbukasan ng water cannon ng Coast Guard ship ng China habang pilit na humahabol. 10 kilometro bago makarating sa Baho de Masinloc, mas naging agresibo ang 2 barko ng China. Ilang beses silang muntik magbanggaan hanggang sa bigla na lang sumulpot ang dambuhalang barko ng Chinese Navy at humarang sa dinaraanan ng China Coast Guard. Sa anggulong ito mula sa 360 camera, makikitang BRP Suluan ang matutumbok sana ng Chinese naval ship. Mabilis lang nakalampas ang barko ng Philippine Coast Guard, kaya mga barko ng China ang nagbanggaan. So miscalculation on the part of the PLA Navy when it did a very sharp turn, siya yung bumangga, no, sa China Coast Guard vessel. Wasak ang uso ng CCG-3104. Hindi patiya kung may nasaktan mula sa mga nagbangga ang barko. Ang PCG, niradyuhan naman ng China Coast Guard para tumulong. This is BRP Suluan 4406. This is the Philippine Coast Guard vessel. Should you need any assistance, we have medical personnel on board. Hindi sumagot ang barko ng China Coast Guard habang ang PLA Navy 164 lalo naging agresibo sa paghabol. Ilang beses nitong pilit inabot ang likurang bahagi ng BRP Suluan at nagmamaniubrang tila mambabangga. Bumagal din kalaunan ng takbo ng Chinese Navy. Dito na nakita ng kapitan ng BRP Suluan na tinamaan din pala ang barko ng Pilipinas. Bumaluktot ang flagpole ng BRP Suluan matapos dumikit at bumangga rin dito ang barko ng PLA Navy nang magkabanggaan sila ng China Coast Guard. Kalaunan, tumigil na rin sa paghabol ang PLA Navy habang palayo na sa Baho de Masinloc. Ang mga sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nakaranas din ng pangharas. Hindi bababa sa 25 barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel ang nakapalibot sa Baho de Masinloc. Nag-radio challenge pang China na sinagot din ng BFAR. This is China Coast Guard 4706. We are conducting a water patrol in accordance with the law in the waters of Laoya Island of the People's Republic of China. Agad ding sumagot ang BFAR. You must take leave of our route and are reminded of your obligation for safe conduct by the 1972 International Regulation Preventing Collision at Sea and the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Nag-shadowing ang China Coast Guard Vessel 3306 sa gilid ng Multi-Mission Offshore Vessel o MMOV na Dato Bangkaya. Sa di kalayuan, binugahan na rin ng tubig ng CCG ang isa pang partner MMOV ng BFAR na Dato Sumkat
Maya-maya, nagtangka na rin silang i-water cannon ang Datu Bangkaya. Hinarangan at sinundan din ng China Coast Guard ang mga BFAR vessel, lalo nung lumalapit sa Baho de Masinloc. Sa kabila ng naranasang pangharas, idinretso ng BFAR at Philippine Coast Guard ang Kadiwa Mission. Tinagpo nilang mga mangingisda sa palibot ng Baho de Masinloc para mamahagi ng bigas, tubig, inumin, grocery packs, gamot at diesel. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nakita ng mga mangingisda mula sa Santiago, Ilocos Sur ang palutang-lutang na bangkay ng isang lalaki kahapon sa dagat na sakop ng Candon City. Nakumpirma na ang biktima ay ang 19 anyos na taga Alilem, Ilocos Sur na naiulat na nalunod matapos umanong sunduin ang kanyang kapatid hapon noong Biyernes. Ayon sa PNP Alilem, hinala ng pamilya maaaring nalunod ang biktima sa Bacon River matapos madulas o matangay ng malakas na agos ng ilog sa naturang spillway na dinaraanan ng biktima dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan sa lugar. Nakasakay umano sa kanyang motorsiklo ang biktima nang mangyari ang insidente. Na-recover ang motorsiklo ng biktima sa bahagi ng Bacon River noong Sabado. Wala pang pahayag ang mga kaanak nito. Nangyari ganito, hindi naman siya directly na sa Bacon River. Tapos nahulog siya dito, mabato kasi dun sa nahulugan niya. Baka that time na nahulog siya is nagkaroon siya ng injury na hindi na siya makalangoy. Mahigit 34 billion pesos na halaga ng iligal na droga na kumpiska sa magkakahiwalay na operasyon sa Cordillera noong Hulyo. Ang detalye sa report. Umabot na sa 34.2 million pesos na halaga ng iligal na droga ang kabuang nakumpiska ng Police Regional Office Cordillera sa mga ikinasang drug operation sa nakaraang buwan ng Hulyo. Sa ulat ng Procar, nagsagawa sila ng 51 operasyon kabilang ang marijuana eradication at buy-bust. 11 sa mga naarestong drug personality ay itinuturing na high-value individuals habang 22 ang street-level individuals. Nasa kustudiya na ng pulisya ang mahigit 300 grams ng shabu, libo-libong fully grown marijuana plants, dried marijuana leaves at iba pa. Base sa chain of custody ng PNP, lahat ng nakumpiskang iligal na droga ay nasa kustodiya ng Regional Forensic Group CAR, lalo na yung mga wala pang order ng court. Mas paiigtingin pa raw ng pulisya ng Cordillera Region ang kampanya laban sa iligal na droga. Isa sa mga pangunahing hakbang ay ang regular na pagpapatupad ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations o SACLEO, kung saan nagsasagawa ng malawakang operasyon tulad ng mga buy-bust operations laban sa mga sangkot sa iligal na droga, implementasyon ng search warrant at pagpapatupad ng warrant of arrest. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Bilang selebrasyon ng Buwan ng Wika at Buwan ng Kabataan, gaganapin ang iba't ibang laro ng lahi sa Calasiao, Pangasinan tuwing Biyernes sa buwan ng Agosto. Plano itong gawin sa iba't ibang barangay sa naturang bayan. Una nang nagkaroon ng laro ng lahi sa Barangay Sungkoy, kung saan ang mga kabataan ay may pagkakataong makilahok sa mga larong kadang-kadang, karerang sako, hatakan sa lubid, pukpuk palayok, palo sebo, patintero, tumbang preso, luksong baka at agawang buko. Mahihikayat umano ang mga kabataan na mamulat sa mga larong Pinoy na nakagisna ng ating mga ninuno at upang maiwasan ang pagtutok sa gadgets at online games. Maganda ring ehersisyo at social development sa mga kabataan ang mga larong Pinoy. Labis ang kasiyahan ng isang mangingisda sa Bangi, Ilocos Norte dahil naka-close encounter nito ang grupo ng mga dolphin. Ayon kay Gabby Villegas, tinatayang 500 na dolphins ang kanyang nakasalamuha sa dagat. May mga tumatalon at dumidikit pa sa kanyang bangka na tila nakikipagkarera. Dati na raw may nakitang dolphin sa lugar pero ngayon lamang siya nakakita ng ganito karami. Malalaki at maaamo raw ang mga ito na tila nakikipaglaro. Pinayuhan naman ng lokal na pamahalaan ang mga residente na pangalagaan at protektahan ang mga marine mammals dahil marami ang dumadayo sa lugar. 2 estudyante sa Dagupan City ang wagi sa International Mathematics Competition sa New York, USA. Atin silang kilalanin sa report.
Pinatunayan ng mga mag-aaral mula sa Mother Goose Special Science High School sa Dagupan City ang kanilang husay sa larangan ng matematika. Ito ay matapos silang magwagi sa Horizon Olympiad Global Round, isang international math competition na ginanap sa New York, USA nito lamang July 21 to 26. Pinangunahan ng magkapatid na sina Purple Faith Aquino at si Trin Neo Aquino ang tagumpay ng grupong kumatawan sa Pilipinas matapos tanghaling Top 1 Ultimate Winner at Gold Awardee sa kanilang kategorya. I love winning first try. It's the best thing ever. And the hosts are really supportive. Oh, it was amazing. And I'm proud to be one of the pioneers. The Horizon gave us a lot of fun. Para kay Purple, sulit daw ang pagpunta nito sa Estados Unidos dahil maliban sa first time nitong makipag-compete abroad, ay may mga nakilala rin siyang mga bagong kaibigan. Grateful, of course. Overwhelming kasi we didn't expect. Actually, itong competition, they are offering university there, Brooklyn, for scholarship. Kapag mag-stay kami doon. Literal na small but terrible ang mga estudyanteng ito. Natiyak, may pagmamalaki. Yan ang Pinoy. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Tradisyon ng paggawa ng uraro sa Porac, Pampanga. Ating silipin sa report ni Glam Caligdan Dizon. Ang bayan ng Porac ay isang lugar na mayaman sa kultura at kasaysayan. At sa puso ng mga kwentong ito, matatagpuan ang isang matamis na pamana na patuloy nilang binubuhay sa simpleng anyo ng isang biskwit. Ito ang uraro, isang tradisyonal na Kapampangan delicacy. Likha ito mula sa sipag at tiyaga ng mga uraro growers, gaya ni Mang Rogelio, 75 taong gulang at bahagi ng ika-4 na henerasyon ng mga gumagawa ng uraro sa Porac, Pampanga. Yung sa amin, talagang puro. Yung iba, yung kasaba, flour. Yun ang ginagawa nila. Ngayon, dahil sumikat yung pangalang uraro, inano nilang uraro yun. Ang paggawa ng uraro, hindi basta-basta. Nagsisimula yan sa pagtatanim ng ugat ng uraro hanggang sa paggawa ng pinong harina. Mula doon, saka lang siya nagiging delicacy na tatak Porac at ang hugis puso. Hindi lang ito disenyo, kundi simbolo ng dedikasyon ng 4 na henerasyon. Kasi yung sa amin, iyan lang ang may korting puso. Yan kasi ang pinaprove namin sa FDA. Pagkagiling, doon mo kukunin yung katas at iyon ang ibibilad mo para maging harina. Yun ang iluluto namin para maging cookies na. Sa bawat kagat sa uraro, lasap ang lasa ng nakaraan at ang pagmamalaki ng isang pamilyang patuloy na bumubuhay sa kulturang Kapampangan. Glam Caligdan Dizon, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mga kapuso, lalo pang lumakas at umabot na sa typhoon category ang Bagyong Goryo habang patuloy na kumikilos sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dahil sa unti-unting paglapit ng Bagyong Goryo sa Taiwan, itinaas na ng Pag-asa ang Signal Number 1 sa Batanes. Sa latest bulletin ng Pag-asa, huli itong namataan 560 kilometers, silangan ng Itbay at Batanes. Posible itong maglandfall sa Taiwan bukas ng hapon at inaasahang lalabas ng PAR pagsapit ng gabi. Maliban sa Bagyong Goryo, patuloy rin ang pag-iral ng habagat at makakaapekto sa western sections ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, kabilang na ang Batanes at Babuyan Islands. May mga kalat-kalat na malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible rin ang pag-ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Natapos na
ang konstruksyon ng bagong tulay na magdurugtong sa 2 barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Binuksan na sa mga motorista ang bagong gawang tulay na nagdurugtong sa mga barangay ng Maasin at Lanas sa Mangaldan, Pangasinan. Hindi na kinakailangan pang umikot at dumaan sa ibang barangay ang mga motorista para lang makatawid sa naturang mga barangay. Malaking ginhawa maging sa mga estudyante na pwede nang madaanan ng tulay. Hindi na raw sila malilate sa pagpasok. Kasi kung dito sila dumaan, naiiwasan nila yung traffic. Kasi sa bayan kasi pag dumadaan sila doon, traffic masyado. Kaya pag kuhan yung mga ibang nanggagaling sa Dagupan, dito na sila dumadaan. Oo. Malaking bagay ma'am kasi maluwang itong kalsada ma'am. Tapos po, pag nagkakasalubong yung mga sakyan, hindi lang April 2025, nang simulang gibain ang maliit na dating tulay na itinuturing na takaw disgrasya. Bukod sa sukat nito, pakurbada rin ang daan, kaya malimit na may mga naaksidente. Itinayo ang mas maluwang at konkretong tulay na ngayon napapakinabangan na. Kasi masikip yun. Peligroso. Pero paglilinaw ng mga opisyal ng barangay na hindi pinapayagan ng pagdaan sa tulay ng malalaking truck o heavy vehicles. Yung mga single, tapos yung 4 wheels na medyo magaan, yun siguro. Pero yung mga mabibigat, hindi pa. Panawagan ng otoridad sa mga motorista na sundin lang ang tamang weight limit sa pagdaan sa tulay. May mga alternate route naman sa ibang barangay na pwedeng daanan ng mga malalaking sasakyan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, dahil sa patuloy niyong suporta at pagsubaybay gabi-gabi, umarangkada ang ratings ng mga programa ng GMA Prime. Batay sa aggregate o pinagsama-samang ratings na naitala ng Nielsen TV Audience Measurement, ang hit super serye na Encantadia Chronicles Sangre nakakuha ng 11.8% ratings sa buong bansa. 12.8% ratings naman sa Urban Philippines mula July 25 hanggang August 8. Mas mataas kaysa sa 12.2% people rating ng katapat nitong programa sa Urban Philippines. Ang action drama na Sanggang Dikit for Real, starring Dennis Trillo at Jeneline Mercado, merong 7.9% people ratings sa buong bansa mula July 21 hanggang August 8. 8.6% rating naman sa Urban Philippines. Mas mataas din kumpara sa katapat nitong programa. Ang Beauty Empire na pinagbibidahan nina Barbie Forteza at Kailin Alcantara nakapagtala ng 4.1% aggregate ratings sa buong bansa mula July 7 hanggang August 7. 4.6% ratings naman sa Urban Philippines. Pareho ring mas mataas kumpara sa nakuhang ratings ng katapat na programa. Iba't ibang flavors ng tiramisu cake patok sa Dagupan City. Ating tikman sa report. Mga kapuso, cravings mo ba ay ang pumapatok ngayong tiramisu cake? Worry not dahil meron na yan dito sa Dagupan City. Kumikitang kabuhayan yan ni Mika. Tiyak instant pila na kapag siya'y nakita. Wala pang isang oras, ang 350 slices ng cakes na benta niya, sold out agad. Nakaka-overwhelm po. Hindi ko po kasi akalain na ganun karami yung tao kanina, ma'am. Na halos yung pila talaga. Next time, dagdagan na lang po yung servings. Dinagdagan ko na ito, ma'am, kaya lang kulang pa. Iba't ibang flavors ng tiramisu ang maaari mong matikman. Nariyan ang pistachio, matcha, Oreo cookies and cream, biscoff at marami pang iba. Na-curious ako kung ano yung difference ng tiramisu nila from the other restaurants na nag-o-offer din ng tiramisu. Nagsimula raw sa pagtitable setting ang business ni Mika. Ngunit nang mapansin na tumutumal ang events, naisipan na niyang magnegosyo sa napanood nitong tiramisu cake. Ngayon, kumikita si Mika ng mahigit kumulang 30,000 pesos kada pop-up o pagpwesto niya sa lugar. Balak niya ngayon na dumayo at magbenta rin sa iba't ibang bayan sa Pangasinan. Bukod sa nakakatakam na itsura ng cakes, talagang mapapa-craving satisfied ka kapuso. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel,
GMA Regional TV at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.